Inaasahang masasalamin na sa buong bansa ang sistemang meron ang Davao City sa panunungkulan ni President Rodrigo Duterte na matagal naging ama ng lungsod. Balitang hatid ni Jessica Soho. Tangiyan ho ba yung maruyan ng Davao? Sa mga nagtatanong kung ano ba ang meron sa maruyan ng Davao at ito ang gustong ihain ng President-elect sa araw ng kanyang panunumpa, ang sagot? Wala. Pritong sabalang ito at kaunting asukal. Simpleng-simple. Katulad din ng madalas na pagpapakilala ni Duterte sa kanyang sarili. May mga natutuwa sa inyo, there are people who love you to bits. Pero meron din pong mga natatakot sa inyo, lalo na po sa inyong mga sinasabi. Would you rather be loved or feared? I really do not care who hates me. I have been in politics for 23 years. I've learned to accept garbage and divine light from the others, inspiration. Magaling na lider pero marumi ang bunganga. Minamahal pero kinatatakutan. Ayon sa mga taong nakakakilala sa kanya, huwag na raw subukan pang ispelingin si Duterte. Paano ba natin maiintindihan o iispelingin si President-elect Duterte? Huwag mo siyang tingnan na magno-note ka lang. Tingnan mo yung mukha niya, tingnan mo yung body language niya, i-relate mo sa storya mo. Kasi kung minsan, iba yung sinasabi niya, iba yung nagmamanifest sa body language niya. Pag nagsalita kasi si Mayor, straight, sabihin niya ano yung punto, biglang may marinig kang konting mura, may mandirin ng konting joke, and sometimes yun ang nakikuha. And nagiging malaking issue yun. Especially now na magiging presidente na siya. So kasi sanay tayo sa isang presidente na prim and proper, na kung magsalita talaga napakagalang. Ito hindi eh. Tignan na lang daw ang mga nagawa ni Duterte sa Davao. Mula sa magulong lugar noong dekada 80 na pugad ng mga rebelde at kriminal at wala gaanong progreso sa kung ano ito ngayon. Bagamat mas maunlad ang Davao kesa sa ibang mga syudad at bayan ng Pilipinas, marami pa rin ditong mahihirap. Pero may disiplina, bawal ang speeding, lalo't matraffic din. May curfew ang mga menor de edad. Bawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar. Bagamat, meron pa ring pasaway. Meron ding krimen at problema sa droga. Sa pangkalahatan, may sistema ang pamumuhay rito at pamamalakad ng gobyerno. Sa kanilang City Hall, maayos ang pila at mabilis ang pagproseso ng papeles. Maganda naman po dito kasi mabilis ang proseso nila. Mas mas maganda yung yung linya kasi nakakatulong kasi yung mga tao. Tapos mabilis yung process nila. Sa labas, malayang nakakapagprotesta ang mga manggagawa at ang mga lumad. Ito naman talaga ang karakter ng Davao. May freedom of expression. Kahit yung mga pagrarally ay talagang open ang city government. Para sa mga taga Davao, hindi matatawaran ang nagawa ng kanilang Mayor Digong. Kaya nagpasa ang kanilang City Council ng resolusyon na pumupuri at nagpapasalamat sa kanya. Ngayong magiging Pangulo ng Republika ang kanilang mayor, mataas ang kumpiyansa at pag-asa, pati na ng mga magsasaka, mga nagtatanim at nagbebenta ng prutas. Inilunsad kamakailan dito ang Asian Fruit Market na layon daw tulungan ng Davao at Mindanao na makipagkompetensya sa bentahan ng prutas sa buong Asya. This is really the best time to showcase the products kasi nga Davao is known as the fruit basket of the country. Katulad din ng kanilang simpleng maruya na wala ni kahit anong espesyal na sangkap bukod sa mantika at asukal, pero kahilera na ng mga putahe sa Malacanang. Jessica Soho, GMA News.